sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi nyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinapamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin, upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ang kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin at makikipagkainan at makipag-inuman ng mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na iyon na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapag-imbabaw. Do'y tatangis siya at magangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan natin, mga kadeboto natin, mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig, na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sinasabi sa atin ng Panginoon na maging mapagmatsyag tayo, mapagbantay tayo, maging gising tayo, sapagkat darating siya sa oras na di natin inaasahan. Kadalasan, ito'y ating inuunawa sa oras ng paghuhukom o dili kaya sa oras ng kamatayan. Sapagkat totoo po yun, sa oras ng ating kamatayan, sa oras ng huling paghuhukom, darating ang Panginoon sa atin. Haharap tayo sa Kanya. Wala tayong maitatago sa Kanya. Sabi nga po, ipapakita niya sa atin ang buong buhay natin, maging ang pinakatago-tago nating lihim. Walang di mabubunyag, sapagkat ang Diyos ay lubos na marunong at makatarungan. Ngunit kung natatandaan din niyo mga kapatid, sa isang bahagi ng Ebanghelyo, nang nagkukwento rin si Jesus Nazareno tungkol sa paghukom. Naalala nyo nung sa talinghaga, ibinubukod yung mga tupa at kambing.
Yung mga dadalhin sa langit, sa kaharian ng Diyos, at yung dadalhin sa impyerno. At sinabi ni Jesus sa Nazareno, sa talinghaga, nung ako'y nagugutom, hindi niyo ako pinakain. Nung ako'y nauuhaw, hindi niyo ako pinainom. Nung ako'y may sakit, hindi niyo ako tinulungan. Nung ako'y nasa bilangguan, hindi niyo ako dinalaw. Nung ako'y hubad, hindi ninyo ako dinamtan. At nagtanong, di po ba ang mga tao? Kailan po namin kayo nakitang gutom? Uhaw, may sakit, nasa bilangguan, hubad at nangangailangan. Anong sagot ni Jesus sa Nazareno? Ano man ang gawin mo sa iyong kapwa, ganon din ang ginagawa mo sa akin. Kaya nga, bagamat hindi nila alam na yung tinutulungan nila ay si Jesus na pala, sila ang dadalhin at makararating sa kaharian ng Diyos. Yung mga hindi pumansin at hindi nila inakala na yung kaharap pala nila, yung humihiling pala sa kanila, yung nangangailangan na pala sa harapan nila, iyon na pala si Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, sa sinasabi ni Jesus, magbantay kayo, maging gising kayo, maging mapagmatsyag kayo, sapagat hindi ninyo alam kung kailan darating si Jesus. Hindi pala ito ibig sabihin lang, aantayin natin ang dulo ng panahon natin, sapagkat araw-araw dumadating si Jesus sa ating piling. Hindi natin inaakala, kaya nga hilingin natin ang biyaya na tayo'y magkaroon ng pananaw ng pananampalataya. Paumanhin po kung medyo hindi ganun kaayos ang ating altar at sinisikap nating linisin at ayusin ito. At gaya ng sabi ko nga kahapon, nawa kapag nakita natin ang kagandahan ng altar, ngayong nakita natin ang tunay na kulay ng marmol ng altar, makita din natin ang panawagan na maging maganda din ang buhay natin. Huwag lang sana tayong huminto sa magandang altar. Ito'y dapat sumasalamin na kung nasaan si Jesus Nazareno, gumaganda ang lahat. Kaya kung si Jesus Nazareno nasa buhay natin, kung papaano siya nakaluklok sa altar, nakaluklok din siya sa puso natin, gaganda ang buhay natin. At ano ba ang magandang buhay? Ang buhay na puspos ng kabutihan, kabanalan, at pagmamalasakit sa kapwa. Ang tunay na kulay ng marmol. Ano ba ang tunay na kulay ng isang Kristiyano? Ang maging katulad ni Jesus Nazareno. Gusto mong makita agad si Jesus sa kapwa mo? Makita mo muna si Jesus sa buhay mo. Kaya nga dapat gising ka. Hindi gising ang mata, kundi gising ang kalooban. Maging mapagmatsyag ka. Kung ang buhay mo sumasalamin sa kagandahan at kabanalan ni Jesus Nazareno, makikita mo si Jesus Nazareno sa kapwa mo. At kapag nakikita mo lagi si Jesus araw-araw sa buhay mo, huwag ka nang mag-alala. Madaling-madali na pag nakita tayo ni Jesus Nazareno sa huling araw.